Ako masagmayang adlang Martes ka natong tanan. Sa magaw sa pa, welcome ng atong tulumanon. Sincerely, Ate Arlene. Sige hapon, kita maghahatag og pagtagad. Niadto mga suwat kaagi sa kinabuhi. Ngabisan pa man no gilumutan na sa katuigan nga ng labay. Nagpabiling buhi. Nagpabiling laba sa panumduman. November 18, 2025. Laing suwatan po na sa mga paghatagag pagtagad. And this time, ang atong letter sender, usa ka nagngalan og Iza. Stand by Iza alang sa imong suwat. Of course, brought to us by Nance Herbal Capsule ug aniya man nakagamit na sa atong Nance products. Ako si Mary Katifay, taga Hingoog City. Nagpalit ako sa Nance product, Nance Capsule, U8, kung coffee, gipalit na ako para sa akong papa. Kaya akong papa, nanon siya kanang arthritis. Monthly ko na akong ginakuan sa akong papa, ginatake niya. Kay hiyang man siya sa product kanang okay ang gibati, kanang nindot gid siya ang result sa iyaha. Salamat kay Nance product og salamat Ate Arlene. Salamat kay Ma. Si Emma Mohana Arisgado sang Lon Palido. Ako sa first ko nga paggamit sang Nance Herbal Capsule kag Nance U8 Capsule, nabalaan ko gid ang iyang effect sa akong bana nga isa ka paralyzed na si Efren Arisgado nga nagapuyo sa Lon Palido, Malapatan sa Rangani Province. First ko nga gamit sa iya mga 2 or 4 ka capsule na anagid sa effect kay sang wala pa siya nakagamit ana nga mga product, ang iya nga tiil nagahupong as in nga dagko gid siya. Sang gitry ko na siya, kag sige ko na siya gamit sang Nance Capsule, kag U8 Capsule, na anagid siya alibyo sa iyang kalawasan. Karon ang iyang tiil, dili nagid siyang dako. Nagbalik na sa normal ang iyang tiil, tapos wala nagid siya nagahupong. Gikan pag-paralyze niya, hantod tong paggamit na ako sang Nance Capsule, kag U8 Capsule, 3 years na. Sa akon nga ikasulti sa Nance Capsule kag U8 Capsule, dako gid ako nga pagpasalamat nga nakakilala ko sang mga products sang Nance Capsule. Kay kung wala gid ang Nance kag U8 Capsule, wala gid nagkupos ang tiil sang akong bana nga isa ka paralyzed. Akong ginaawhag nga naay sakit or paralyzed ang inyo bana or asawa, gamit lang gid kamo sang Nance Capsule o U8 Capsule. Dili na kamo magduwa-duwa sa paggamit ana nga mga product. Ako po si Lourdes Cinco. Nagagamit po ako ng Nance Herbal Capsule at saka yung U8. Si mamang ko at saka ako ang nagamit. Kasi yung goiter niya at saka arthritis, akin din, maintenance ko rin yan. Naayugid kami sa mga product po. Salamat ng marami sa Nance Herbal Capsule product po. Salamat ma'am. Thank you po. Og syempre alang sa atong mga suking tigpaminaw, nagkaduol ng atong Grand Draw December 19 puhuna o sa buhaton. Pamaskong handog na Sincerely, Ate Arlene. Basin ikaw ang swerte. Swerte? Yes, from October 1 to December 15, 2025. Swerte nga mo daog og 1 million pesos sa Visayas, og 1 million pesos sa Mindanao, plus 10 50,000 pesos consolation prizes sa Visayas, and 10 50,000 pesos consolation prizes sa Mindanao. Simple ang imong buhaton sa inyong pagpalit og Nance product. 1. Mag-selfie ka sa butika kung diin ka nagpalit. 2. I-post sa Sincerely Ate Arlene Facebook page ang picture. At 3. I-PM ang inyong kasinatian sa paggamit sa Nance Herbal product. Grand Draw is on December 19, 2025. Pamaskong handog ng Sincerely Ate Arlene. Simple ra gid kaayo sa inyong pagpalit sa atong produkto. Selfie sa butika kung diin ka mo nagpalit. I-post atong Sincerely Ate Arlene Facebook page. I-PM inyong kasinatian. Pamasin kamo ang swerteng mananaog karong December 19, 1 million pesos ang atong grand draw sa Mindanao.
And another 1 million pesos sa Visayas. Lain pagtag 50,000. Napulo sa Visayas, napulo sa Mindanao. Sa mga nangutana di ay nga nang wala na dayon ang ato ang mga medical mission sa Visayas, of course. Klaro man kaayo and self-explanatory tungod sa mga natigayan nga bagyo o guban pa, so ato unang gi postpone, no? But kay atong itagagi gayon nga makatabang ta sa pipila nga nagkinahanglan gyud sa ilahang mga tabang. Again, as bang Christian by Aiza alang sa imong suwat. Hindi siyempre sa atong tulumanon. Sincerely, Ate Arlene. Dear Ate Arlene, lamang ko sa pangalang Iza. 29 anyo sa Pangidaron o kasamtangang nanimuyo sa Surigao del Norte. Usahay makapangutan nata Ate R sa atong kaugalingon. Kung ipalabi ba nato ang kaluoy o kalagot ngadto sa usa ka tawo nga dako kaayo og nahimong sala ngari ka nato ate. Sa yuming nailo sa among inahan ate. 11 anyos pa lamang ko sa dihang nimpanaw si mama. Bali, ikaduha na nga asawa ang among inahan, kay balo man ang among papa. Doon na siya'y upat ka mga anak sa una niyang asawa. Dili na mo kasundo ang iyang mga anak sa una ate kay supak kaayo sila nga mamini pag-usab si papa. Buto naon, wala nagkulang ang among amahan nga to kanila. Kipatapos sila sa ilang pagtuon, gihatag na sa ila ang ilang parte sa mga properties ni Papa o sa ilang inahan. Apan, dili paghihapon nila madawat nga nagbinyi pag-usab ang ilang papa. Ginaaway nila si Mama o ang among amahan ate. Itong bata pa may masaksihan gud namo nga manulong sila sa balay ilang malikason ang among amahan ug inahan. Sukad, wa minilagi ilang nga mga igsuon. Anak ko nami sa liking kawayan, ate. Bisan unsa na lang nga mga sakit nga istorya ang ilang ilabay nga rikanamo. Apan nagpabilin nga nagpasensya ang among mama. Kay di siya gusto gubot, ate. Hangtod nga napura na tingali sila inaway namo. Wa na sila manghilabot. Pagkamatay sa akong mama, wa gid sila miduaw. Usa kini sa gikasakit gyud sa among amahan. Si Papa na ang solo nga nagpadako namo sa akong manghod ate. Idara na si Papa apan nagtrabaho gihapon siya para mapaeskwela mi sa akong manghod. Apan Ate R, nagdako ang akong manghod nga sakit gyud sa ulo. Siguro tungod kay nagdako mi nga wa nay inahan. Wasa siguro na pariwada siya. Dili siya magtarong og eskwela. Kanunay kining musibat sa iyang klase. Atong high school na siya ate. Duha ra ka tuig ang among gap sa edad. Busa ako ang tig-monitor kung mosulod siya o dili sa klase. Pagkahuman, ako siyang itugan kang papa. Busa kontra kaayo ko niya kay sip-sip kuno ko nga to sa mong amahan. Apan bisan unsaw nagistorya ni Papa sa iya, dili gihapon kini mo patuo ate. Kapila na pod siya gipatilaw og latos ni Papa. Apan wa gihapon. Padayon gihapon siyang nagbugoy-bugoy ate. Busa kapila na siya mibalik sa junior high school. Samtang ako tuloy-tuloy ang akong pag-eskwela.
ug salamat. Ma-honor ko permi ate. Busa proud kay si Papa nga rin kanako. Gikaya gid niya ang akong pag-eskwela hangtod nga nakatapos ko sa college ate. Samtang ang akong manghod, nagminyo og sayo. Wa siya nakahuman bisag junior high school na lang. Ate, sadyang nagminyo sila. Mabutang magyapog minyo bisag ga-live-in lang sila. Duha na sila. Ang gibuhi ni Papa. Kapila na nga na-involve ako manghod apan masitol ra kay dili man siya ginapasagdan sa among amahan. Mabalaka kaayo si Papa ngadto kaniya ate. Ang di na ko ganahan kay himuon nilang boxing o wrestling arena ang among balay. Ug ang iyang kapuyo. Sige silag away ate. Mutaas permi ang dugo sa among amahan, busa ako silang gipalayas. Mibalhin sila og puyo sa ginikanan sa babae. Apan mao gihapon, busa gipalayas na po sila didto. Mibalik na sab sila sa amo. Dala kaluoy, amo na lang gidawat kay lagi buntis naman ang babae. Salamat na lang kay medyo nakulang-kulang nga na ang ilahang pagkaawayon ate. Kay lagi mabdos man ang babae. Apan ang batba dili gid grateful ang kaigsuon ate. Di siya pa konsensya sa among papa. Gibuhi na gani silang duha kay lagi wa siya trabaho. Ginakuha pa niya ang pensyon sa among amahan. Maghilom-hilom ng intawon ng among amahan. Tingala ko kay matag pangutan-on ako kung nakapalit na ba si Papa sa iyang maintenance, mutubag siya nga nalimtan niya palit. Mamakak na lang si Papa ate. Kaya di siya gusto mahibawaan ako nga naa sa kong manghod ang ihang kwarta. Ate, kanunay mi maglali sa kong manghod. O kapila na akong gibalik-balik nga duka niya nga dili o dili hilabtan ang pensyon sa mong amahan. Kay para kini sa iyang mga maintenance. Abi mo ate, magselos ang ako manghod kay manghatag ko na si Papa sa iyang mga apo sa pikas. Gipasabot na ako akong manghod nga wa na milabot kung unsaon ni Papa iyang kwarta. Busa ginabantayan na ako ang pensyon ni Papa. Ate, na siya'y apo sa akong half-brother. Nga mo ay mag-uban-uban gid niya basta makuha niya siya sa iyang pensyon. Ipadiretso dayon na ako og papalit ang maintenance sa among amahan. Ang sobra, iyang ipanghatag sa iyang mga apo. Apan para nako, wa namin milabot ana. Ate R. Sa diyan ng anak, ang kaipon sa kaigsuon. Si Papa ang nagbaguod. Kay lagi wa pa trabaho ako manghod. Diaper, mga gamit sa bata. Gani ako na ang may shoulder sa uban. Busa din ako tuyuon nga saputon ko sa kong manghod ate. May na lang kay breastfeed ang bata. Kay kundili mas magkapuliki gyud. Apa nagtuig na lang ang anak sa kong manghod. Nabuntis na sab ang ihang kapuyo. Busa giignan ko ng akong manghod ate. Nga di na ko magpasalig sa ikaduhan niyang anak. Bahala na silang duha. Napugos ang akong manghod sa pagpang-apply trabaho ate. Ug salamat na lang. Kay gikan niya adto makapalit na siya sa mga panginahanglanon sa iyang pamilya, Ate R. Nagtuo ko ate, nga nagtigom sila. Apan sa diyang nanganak, ang iyang kaipon sa ikaduha nga anak. Kami gihapon ang nabuthan sa mga baleronon sa hospital, ilabi na nga premature ang bata. Maumao ni Papa, iyang gihatag sa kumanghod. Kipangutanan ako akong manghod. Hanap pa dulo iyang sweldo. Nga di makay siya katabang sa galastuhon sa balay. Ako pa man,
Ate, tigulang na si Papa, 70 years old na siya. Gani ka sakit-sakit na og daghan nag-maintenance. Dili po ko gusto nga mosangpit sa anak ni Papa sa una niyang asawa. Kani ko gusto nga makadungog mig sakit nga istorya kay nasayod silang pensyonado among amahan. Palangga kaayo na ako ang among Papa. Ipadako mi niya nga puno sa iyang pagmahal o pagpangga. Kung giun sa mi niya pag-atiman sa bata pa mi, hangtod na nanagko mi sa kumanghod. Gani, bisag edad-edara na siya gipaningkamutan gyud niya makatapos ko sa college. Busa daning kamot gid ko ate, para makabawi man lang para sa kong amahan. Nangita ko paagi nga makabaton og dako-dako nga sweldo. Hangtod nga doon ako higala nga nagtrabaho sa cruise ship ate. Mahinungdan nga nag-training ko ati R og housekeeping sa TESDA. Og swerte nga, nakatrabaho ko sa cruise ship. Human sa training og work experience, nagsugod din kong trabaho. Og salamat, ate. Dako kong sweldo. Matag on board na ako, akong manghod ang akong gibinlan, kang papa, gani gi heart to heart talk, ginako siya, ate. Kampingan, ati manon, og palanggaon ang amahan. Misaad siya na ako ati nga iyang ampingan o ati manon si Papa. Baskog pa si Papa ate apan kinahanglan lang gid ati manon ihang pagkaon ug mulabas sa iyang mga bisti. Ati R. Usa sa kong tugon sa kumanghod, dili hilabtan ang pensyon ni Papa kay ako ang magpadala nila kwarta. Isip sweldo sa atiman ni Papa. Uy, sayon nga trabaho ate, tanang kinahanglan og dedikasyon og sinseridad. Dili sayon ang kinabuhi sa cruise ship. Pila ka bulan nga magpuyo ka sa barko og naa sa lawod. Apan para sa pamilya og para kang papa, kinahanglan na akong buhaton. Sa akong monthly allotment ate, giapil gud ako si Papa. Dayon, gisulduhan akong manghod. Para doon na gid siya'y matawag nga iya. Abi ko bagwa na sila problema ate. Kaya ako naman tanan. Aki panggata sa ilang anak. Ako na ganing gi-provide ati R. Gusto lang nako nga makita nga malipayon. Ako manghod, akip si Papa. Usa lang ang akong gusto nga maging komportable lang kinabuhi ate. Kay pila naman lang ka tuig ang nahibilin sa mong amahan. Gusto na ko nga masulit niya ang iyang nahibiling mga adlaw diri sa kalibutan. Apan wa ko magdahom ate. Nga grabe di ay ang kamanta sa kuigsuon. Natingala na lamang ko kay matag manawag ko kang Papa, dili kini ipaistorya sa kumanghod. Halos upat na kaadlaw nga wa na ko makontak si Papa. Busa na balaka ko pag-ayo kay ako namang manghod ang gahawid sa cellphone nga usually si Papa man ang mutubag. Busa na nawag ko sa kong half-brother. Gipasusi na ako si Papa. Dito na sayran ate. Ginamaltrato di ay sa kumanghod ang among amahan ate. Ginakuha niya ang tanang kwarta ni Papa ug kung dili ihatag ni Papa, iya kining pasakitan. Ako na sayran. Halos dili niya ginapakaon. Suko kayo ako sa kaigsuon ate sa unang asawa ni Papa. Abi mo pagkabalo na ako, halos mulangoy ko para makapauli na ate. Gihila ko na lang akong tanang kasuko. Kay lagi na ako sa lawod. May nalanggani nga natabang pa ang kondisyon ni Papa. Gidala siya sa doktor sa mong igsuon sa anong asawa ni Papa. Grabe akong gibating kalagot. Naluoy ko sa akong amahan ate. May hinungdan nga gipa medical legal kini sa mo sa kaigsuon. Kay nagdesisyon gyud nga kasuhan ang akong manghod tungod sa iyang pagpanakit sa among Papa. Ati R.
Tuod man. Sa akong pagganaog gikan sa barko. Nangayi nagpasaylo ka na akong manghod. Apan, ang kumaigsuon sa unang asawa ni Papa, dili na mohatag og pasaylo o ipabilanggo gyud ang akong manghod. Gihatag ko na kanila ang pagdesisyon, ate. Kung panalitan, mapriso ako manghod. Unsa ba ang mga kaso nga mapasakang na to kaniya? Palihog. Tambagi ko. Di na lamang kukutob. Sincerely yours, Iza. This program is brought to you by Herbsmed Pharma Corporation. Ako din si Chris Custinio, din sa Kampangin, Libungan, North Cotabato. Isa ko sa Nancy User, nagamit ko ng Scoopy sa akong asawa. Nga dili sa ko yun sa mga ubang dating iha. Nang Scoopy lang yun. Maayo ang iyang pagtulog, iyang pagbawas. Okay man, sawa nga sa vertigo, karon wala na. Dili yun may gamit o ubang kape, kay kana dyan ng Scoopy ang mga gamiton. Nantugiyuid, gamit na po ako. Ako is skin allergic, karon nawala na magkatol-katol. O isan pa sa ko ang inahan, bedready siya, diabetes. Sa una, iyang mata, dili mabuka. Niya, nagdamit og ng Scoopy o yuid. Kabuka na iyang mata. Naulihan sa salamat ikaw sa Ginoo nga iyang produkto mo nakaayo ni Mamang. Salamat kayo ninyo ate. O ni Dr. John Paul Yasis, salamat sa inyo produkto kay tungod sa inyo ha. Nahimo nga instrumento para sa mga Ako na si Alan Proctocon, taga Sonpor, Puk 19 Lagaw, diyan Santos City. Kapalit ko Lance Coffee. Kasi wala naman kung mag-inom ko kape, gapalpitit magawa kong kasing-kasing. Kaya karon kay ang doktor nga dili ako mag-inom og kope. Mga nakadungog ko sa radyo sa programa. Akong gitistingan. Maayo man ang Lance Coffee kay di na ako magpalpitit. Makatulog mo dayon ko. Ang kakapoy sa akong lawas kung mag-inom ko Lance Coffee, magmawalang kakapoy kay kape ko malagsi akong lawas. Pasalamat po ko sa Lance Coffee kay katagan og kalagsik o makatulog ko sa akong pagtulog pa sa gabi. Ako rin si Almira Tibarangan, nagpuyo sa Lagstang, Kalitan, Cebu. Ang akong sakit kay hyperthyroidism persecutor. Idugay ng siya mga duha sa tuig. Lisod ko kay grabe ang sakit sa hyperthyroidism. Sa programa ni Ate Arlene, kanang nagsusgot og gland, og UAID, mo ko ipalit akong mama niya. Kitistingan, kaniayo ang akong sakit in taon. Mana, nagihiyos na ang buro. Salamat kayo. Daghang salamat kanimo Isa sa imong pagpadangat imong suwatang pa ni atong tulumanon sa Sensorly Ate Arlene. And syempre para matubag ang imong mga pangutana, kauban ta syempre Attorney Bimboy Hiniralaw. Attorney, maayong adlong Martes nga naa kanimo. Maayong adlong Martes Ate Arlene ug sa tanan nga naminaw ning atong Sibian. Ug daghang salamat sa HMPC and of course Swerte Party List for having me here. Daghang salamat Ate Thank you, Arlene. Attorney. Okay, ang pangutana na to karon grabe sad ni kana bang wa kani nag-adik-adik na iyang anak nga kamanghuran nga kaya man niyang hutdon ang unsay naa sa iyang amahan niya. Giabot na sa point nga nakahigayon siya kaya igsuon nag-abroad naman. Nag-cruise ship. So mura bag nakahigayon na gid siya to the point nga kulatahon na niya iyang papa kung dili ihatag ang pensyon. May pension. The term is ungratefulness. Yeah, grabe gyud. Grabe yun nga pagkakano. Pastilan. Di ta ka nang human sa pag-atiman sa ginikanan. At old age, at the age of 70 years old. Like, mura grabe naman ang Iya aba, pag yung kulatahon ang iyang papa para kuhaon ang pension. Yes. Well, ang case Ate Arlene, dili na to alang-alangon. It's a crime of extortion. Under Article 294 of the revised 294 to 296 of the revised penal code. Kay of course no ang extortion ang element niya na is they are coerced extraction of money no. Pagpamugos, pagkuha og kwarta, paggamit og
threat or violence para nga makuha niya ang mao nga kwarta, and of course with the perpetrators intend to gain, no? Gusto siya nga makakuha og to get something, no, makakuha siya ginansya, no? Or kwarta gikan sa usa ka tawo. And tungod kay parent man ang iyang kwan, ang penalty ani normally is 2 years to 8 years. Ang extortion, depende sa amount, no? Or regardless sa Regardless amount, of the 2 years amount yun, ang 2 iyang years minimum. to 8 years ang to ang 8 ato years. ang normal. Uh-huh. Pero tungod kay na may aggravating circumstances, no? One of the aggravating circumstances under Article 4, Paragraph 3 of the Revised Penal Code is that the act be committed with insult or in disregard to the respect due to offended party on account of his rank, age, or sex. So rank, age, or sex, or ang term diri kay respect due to the offended party. Wala niya gihatag og respeto ba na matong atong giingon in the first instance nga there was an utter ungratefulness on the part atong iyang anak nga nangulata. Grabe kasakit hunahon eh. Ang penalty ana Terlin 2 years, 10 months to 8 years and 21 days. Ang pagpangulata. Oh, so, mutaas-taas siya. so muad na siya sa iyahang extortion nga gihimo. Mutaas-taas na siya. It's a case of extortion lang gihapon na Terlin. And then kadto kung parang litag na ay makabantay nga na gikulata yang amahan tungod kay gikuha kwarta. Pwede na kung caught in the act either sa silingan, pwede nga si Isa iyang pa kuanan ang iyang silingan pabantayan. Pagkulatahon iyang papa largoy padakop ang anak. So karon kay muuli naman siya, no. Ang iyahang plan gyud nga pasakahan gyud kaso ang iyahang manghod. So kanina ang iyang Kanina, extortion. Extortion og ang kanang usa na siya kanang pagpangulata. Pwede po mo physical dili naman nato makon kay Sa extortion siya makuan gyud. ma-absorb naman sa extortion ng pagpangulata. And then ang atong kuan ani pinakakuan i-entrap ni Arlene o ni Iza. O ni Iza. Ang kuan nga kung pananglit ang galing makulata nanasya diya sa area, largo dakpon. Okay. Kay kung pananglitan ba, kung mo-file siya, dili pa siya pwede dakpo, no? Yes, kay Kaso pa, mahog man siya nga regular filing. so mag-hearing pa, magkaso pa. So doon na pa siguro yung mga amicable mga Yes, pasaylo. taas pa. Oo. Mas may tong iyang i-caught in the act. Muuli siya sa ilaha. Andam siya sa iyang mga pulis o sa iyang mga kuan. Kung in kaso nga... Kung in kaso kulata na, dakop na. Okay. Pastila Kay na. para largo-largo kay kaning ingon ani nga mga tao. Lisod. Nagduda ko basig naka-take nig drugs or nagbinugoy man gud niya isod. So possible nga nahimo na niya kay wa may tarong nga anak nga makulatag amahan. Yes, Labi na. gawas lang kung guba na gitungod sa droga. Oo. Mo nang sakto ra gito kang digong sa una Ate Arlene nga Correct. kaysa kulatahon ang mga tigulang, pahimuslan ang mga bata tungod aning mga drug addict, may pag ang drug addict may wadon. Pastilan tinuod Ana na. ba ana? Amot lang na unsa naman atong kalibutan karong panahon na ay pastilan. Di na gyud ma bisa unsaon tong screama. Mo lagi. Munang para kang Isa, mas may makauli siya diri. Kung mag-regular filing siya or entrapment depende sa iya. Okay na po ang regular filing para makita sa exodia. Seryoso gid siya. Yes, Kaya yes. kung pananglitan, dapat ang iyang, kay kana ra ba siya ni puyo po sa balay sa iyang amahan. So kay ni puyo, kung pananglitan file, okay na ba na nga, file ni mo kaso kaubar na mo balay, dili ba? Or kinahanglan papahuaon niya iyang manghod? Dili na kinahanglan. Kay man gani kung it was committed in the dwelling of the offended party, balay sa iyang papa, mas bugat ang penalty. Appeal siya as part of the aggravating circumstances. Mas bugat hinuon siya kaysa mangulata siya laing tao. Yes, Mas yes. bugat ang Pangulata sa imong ascendant. Unya tungod sa age, 70 years old, niya pila imong edad. Correct. So mag-aggravate gid siya. Pastila, no? So, again, para sa mga in town, mga naminaw karon, labi na sa mga igsuon, mga anak nga susama ini, pwede din yung filean ang inyong igsuon or kada bang inyo makita, pwede ba laing tao ang mo file sa anak? Pwede. Okay. Kada Pwede ang mga pulis, pwede ang barangay kagawad. kung makita nimo nga kani siya gidaog-daog sa iyang anak ang ginikanan, pwede filean. Pwede filean. Pero Laing tao, basta laing tao. kinahanglan nga katong ang amahan mo testify gid pod. I see. Munang kasagaran sa ato kung makakita ganig away sa pamilya mingon nga
Ayaw na lang kay away pamilya ra na kay usahay man god lisod nimo i-gauge ang ilahang although nag-away na sila nga pamilya pero di nimo mag-gauge kung mulaban ba sa imuha. I see. Pero As a stranger. kini man god kay nagpa-medical legal naman. So naay ebidensya. Unya anak man pod si Isa ang nagpadala Yes, nato. yes. So dako bugat kid ni. Bugat Oo. siya. Pero kanang lain makakita ka niya maluoy na lang ka pailag kaso ikaw ang maningkamot parang lisod kay Lisod. basin og katong imuhang gitabangan dili po interesado nga. Oh, dili interesado Pasayloon mabali na pa lang. noon ka. Oh, mabali pa Mabali pa hinuon Mo na ka. nga wala kay kaso nga mahitabo nga susama ni anak kung concerned citizen lang ka nga motabang kag usa ka ginikanan nga gipasakitan sa anak kay basig dili mo participate ang ginikanan masayang ra imong tabang. Pwede ra pod kung concerned citizen gid ka, pwede nga i-report sa police. Okay. Kung ongoing ang pagpangulata din, Oh. i-report sa police para maanhaan. I see. Oo. Ay, pastilan di mo ma-imagine ba kanang imong gimatuto, imong gipalangga, imong gipadako. At the end of the day, At the end of the day, nangulata sa Nangulata imuha. sa Kay imuha. gikuha ang Pastilan. imuhang pension. pastilan. Grabe gid. Ay. Kung makauli si Isa murag kung makabingga siguro si Isa o kaisa lang siguro no. Mao gyud. Kay murag Makabalos man lang ba maragin anak kita. Oh. Mawala imong gugma sa imong igsuon kung panaldan inaana po siya kasalbahis. correct Ate Arlene. Yeah. Anyway, yes, ay mohang final para kang Isa, attorney. Yes, para kang Isa, you can file a case against sa imuhang igsoon for violation of Article 294 of the Revised Penal Code with aggravating circumstances that tungod kay gihimo man ni sa imuhang gihimo against sa imuhang amahan. So file a case kay naa sa imuha ang balaod para nga naa sa imuha ang paglaban sa balaod para mapahamtangan og silot ang naghimo sa maong nga salaod. Og para sa tanan nga naminaw ning atong programa padayon kamo pagpaminaw nining programa diin walay laing agalon kun dili ang balaod, walay laing giya kun dili ang konsensya ug walay laing tumong og tinguha kun dili ang pagkabot sa hiniusa nga hustisya. Kini na lamang si Attorney Bimboy Hiniralaw, daghang salamat. Gitugot lang niya ang sakit, ang hilom na kabalaka, apan ang kahinsog sa matris, dili ang ay pasagdan. Cervicare Herbal Capsule, makatabang sa pagmintinar sa hinsog na cervix sa kababayenan, adunay natural na antimicrobial ug anti-cancer. Luwas, natural ug epektibo para sa imong proteksyon ug kalinaw sa unang-una. Piliya ang Cervicare Herbal Capsule. Cervicare Herbal Capsule, kang imong kinabuhi, angay ampian, approved by FDA. Ang sekreto aron dili mawalahi sa pagtuon sa klase inyong mga anak. Pain na sila sa Remind Junior Chocomix Powder Drink aron makatabang sa ilang pagtubo, magpapabright ug protektado sa mga klase-klaseng sakit. Inom na sa Remind Junior Chocomix Powder Drink aron dili makalimtan ilhan ditunan sa klase ug basin pa mutapwa na sa sunod. Remind Junior Chocomix Powder Drink, magpapabright, approved by FDA. Herbs Med Pharma Corporation. Herbs Med Pharma Corporation. Tigama og tigapod-apod sa NANS and U8, the most effective combination nga mga kapsula alang sa lig-on nga kalawasan higala. Tumar sa 2 capsules a day sa NANS and U8. Cervicare, alang sa mga babae nga gustong malimpyo ang ilang cervix, uterus ug ovary, ug aron mutultol ang menstruation. Before bedtime, tumar og 2 ka kapsula sa Cervicare. Tawa-tawasi, ang atong lawas nagkinahanglan og sundalo nga mokombate sa mga virus hinungdan sa balatian. Proteksyon na, vitamin pa. Tumar og 3 times a day human og kaon sa tawa-tawasi. Remind Capsule, alang sa update na pangisip gikan sa estudyante paingon kang lolo ug lola. Usa ka memory enhancer nga swak sa imuha. Kini ang imong kinahanglan. Tumar og 2 times a day sa Remind Capsule. Nance Liniment Oil, sukad kaniadto hangtod karon. Nance Liniment lang gihapon. Basta sakit sa kalawasan, Nance Liniment Oil. Nance Corn Coffee, alang sa nindot nga katulog ug kada adlaw makabawas, mag Nance Corn Coffee na. Kini ang sekreto aron magpabiling askil. Nance Corn Coffee. Alena Set, for natural and glass-looking skin, pag Alena Set na. Made of organic or natural ingredients. Hamis nga naong, imong maangkon sa Alena Set. Nance and U8, Cervicare, Tawa-Tawasi, Remind, Nance Liniment Oil, Nance Corn Coffee ug Alena Set. Mapalit sa mga suking butika. Dama sa Herbs Med Pharma Corporation. Herbs Med Pharma Corporation.
Daghang salamat kanimo again, Attorney Bimboy Generalao, and thank you Iza sa imo papadangat imo swatampo. Sa tinuod lang, pastilan, imo manghod kinahanglan gyud nga makakaon pa siyag tagam, dili gid lalim iyang gihimo sa inyong papa. Again, pasagdi ang imo mga igsuon sa gawas nga ipadayon ang kaso. Maluoy kasi mo manghod apan kinahanglan pod nga ma-justify ang iyang gihimo, no? Kay dili lalim ang gihimo nila ngadto sa inyong amahan. Kung unsa man nakapalala sa imo manghod, magdepende na unya kana kung unsa iyang buhaton, nagbasol ba siya or magpasaylo sa kaninyo magsuon, or managinaingon, magdepende ka na kung unsa siya ka-sincere sa iyang pagahimuon nga pagpangayog pasaylo, kung matinud-anon siya sa iyang papangayog pasaylo. Panagin, di gidi mo mapugnan, kung pananglitan man mo file gid og kaso. Akit ikaw ngadto si mamanghod aron sa ingon ni ana makakaon siyag tagam sa iyang himo ngadto sa inyong papa. Mo na pinaka-best nga pagdisiplina kana makaamgo siya sulod sa bilangguan sa iyang himo. Again, thank you so much, Iza, sa imong papadangat imong suwatampo. Sakit apan kinahanglan mo desisyon ka para sa kaayuhan sa imong igsuon nga mausab yang kinaiya ug mahatagan pod o katarungan ang gihimo niya ngadto sa inyong amahan. Again, thank you so much sa imong papadangat imong suwatampo ni atong tulumanon. Mahinaot ko nga nahayagan ka sa pagkakaroon. Pwede standby karon taod-taod alas ng Health Education Program na Doc John Paul de Asis. Musunod gilayon ang Balong the Great. Kini si Ate Arlene Ayon. Salamat. Bye-bye. I love you all.